Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Mrs. Seth Doctolero. So tweet niya, pulang araw writing task completed, marking the end of the 4 historical dramas I've always dreamed of creating. Now back to the land of fairies where it all started and let the magic begin once more. Hashtag full circle. So mukhang last na yung pulang araw sa mga historical dramas na gagawin ni Mrs. Seth Doctolero at mukhang magko-concentrate na siya sa Sangre. At ito guys, actually nagulat kami kaninang umaga kasi talagang pinost ni Tita Ami sa kanyang Instagram yung TikTok video ng BuzzPH ni David at saka ni Barbie. At ginawa niya ng sariling caption, Barbara Fortesa, ang galing naman palang kumanta. Conversations are more special with BuzzPH. I can hear David Licauco's voice anytime, anywhere. That's why I feel safe kahit minsan nasa malayo siya. At grabe, actually hanggang ngayon nasa Cloud9 pa kami doon sa campus tour sa UST Anglicum College. Tapos di ba? Pa-post pa ni Tita Ami, di ba? Delulu mode na naman, no? Ibig sabihin okay na siya sa magiging biyanan niya. Charot. Tweet nga ni KDR, ang sarap lang makita na nasa IG feed ni B yung post ni D. Thanks to collaboration tag. Yes, naman, business-like. How professional. At tweet naman ni Daphne Margaret, hindi ko kinaya ang liker ni David. Mr. Jean Velasquez lang naman ang liker ng boss mo. Narinig ko yung halakhak niya. Hehehe. At us in ni D hits differently, sabi naman ni Tingy sa kanyang tweet. Kasi nag-comment ang BuzzPH na welcome David and Barbie to our Buzz Philippines family. At nag-comment si Barbie na grateful to be part of your fam. Thank you. At kay David naman, thank you for having us. So, diba? Kasama si Barbie. At ito na ang post ni David Licauco. Instagram story niya kagabi, Araya PA. At ito na ang post ni Miggy Mangabat. Ayun si David. So mukhang seryoso si David dito. Nagtataka bakit kailangan kasama yung wallet. At ito post naman ni Dustin Yu at nandun na naman sa gilid si David at yung kanyang wallet. Pero mas madilim yung kay Dustin Yu. At ito post naman ni Mrs. Isabel Bulata, excited for a relaxing and indulgent weekend ahead. TY for this luxurious experience, Ginoo. So mukhang nilibre ni David si Mrs. Isabel. At tweet ka ni Annabelle kaninang umaga, trending daw si Ambarda sa Canada kaninang umaga. At next naman ay post ng Uwishi Shop, the pretty Miss Barbie Fortesa. Let's watch this. So based from what I'm seeing from this video, mukhang nadapa si Barbie at tapos tumayo siya gracefully. At yun na nga, so merong pa-vacuum cleaner sa gilid. The pretty Miss Barbie Fortesa, naganda-ganda sa sarili. This is for Young Basic. So, hindi natin alam kung paid ad lang to or commercial. So, hopefully commercial din siya, no? Para dumami na yung commercial ni Miss Barbie Fortesa. Ayan na nga. Our Silka Girl na nagko-collagen na Young Basic din. Ayun na nga, para nung maten siya ng awards night. At next naman ay post ng Avignon. Sabi, reveal your best glow with Silk Peel, gentle exfoliate, deeply hydrate, and infuse your skin with nutrients for radiant, refresh look, no downtime needed. So yun na nga, the pretty Miss Barbie Fortesa na naka-slippers lang. At yan. In the Avignon Clinic. Ay, nag-facial na si Barbie. At napaka-pretty niya pa rin kahit na no? Walang makeup, red na red pa rin ang lips. Diba? Kaya maraming nagkaka-crush. Ay, nakos. Sana lang talaga, ay, sa'yo, Barbara. Yan na, the pretty Miss Barbie Fortesa. Ayan na, kitang-kita natin yung face. At ayan na nga yung sa GMA Gala. And next naman ay post ni Barbie Fortesa sa kanyang Instagram, Hey Daydreamer. At yun na nga, may hawak siyang bote ng Ishin. At next naman ay yung rehearsal nila David sa GMA Christmas Station ID. Let's watch this. So,
At yun nga, niloloko na ni Rochelle si David. Tawa na siya ng tawa kay David. Next naman, ay post ng UST Anglicum College highlights pulang araw team visited UST Anglicum College. At ito na nga yung mga pictures. Katulad nga daw itong picture na to, yung iba nakahawak ng dalawang kamay pero sila magkaakbay. At yun na nga si Miss Barbie Fortesa. At yan. At ito yung paglalakad ni Barbie sa aisle. At ito naman yung palabas sila, guys. Super saya nila. At super proud ni David na siyang escort ni Barbie dito. Ayan na nga. And more pictures. Ayan si Miss Barbie. At si Akio niyakap ng fan. At ito na nga yung selfie ni Barbie Fortesa with the crowd. Kaya lang may interlocking fingers sila ni David. So tweet nga ni Loving Mom, interlock fingers while taking a selfie. At sabi naman ni Hans Josefina, kahit selfie dapat holding hands pa rin talaga. Sabay interlocking fingers. Pwede naman kasing dalawang kamay ang pag-selfie kaso naka-holding hands pala. At yun nga, more pictures of Barbie and David, and very serious sila. At si David, nakaharap nga siya kay Barbie, imbis na sa audience. At yan. Ito nga may istorya to. So, bakit daw kailangan daw nilang mag-usap sa likod habang nagpipicture yung mga teachers sa harap? Ayan nga, sabi ng Celebrity Hub, yung picture taking na pero di pa tapos ang kwentuhan nyo. Hoy, ano ba? Yung di pa tapos ang kwentuhan nyo pero nagpipicture taking na. At yun na nga, nag-slouch na si David. At yan, more of that. At ito naman picture na to, nasan daw yung isang kamay ni David? Ay nako, anyway, yun ang si Barbie, ayan, yung nag-uusap pa sila. Ayan, sabi ng Celebrity Hub, magkamukha na kayo. At tig-dalawang hawak ng kamay, pero barda isang kamay. So, asan ang isang kamay nyo? And next, more pictures of Barbie and David. And napaka-cute na si David. At ito, sabi ni Jean Lisa, yung nagpa-picture yung tatlo niyong kasama tapos kayo, di nyo pa mapigilang magharutan. Magkwentuhan. Can we talk about how genuine David Licauco looked at Barbie Fortesa? O, yun na nga, At mamatay nga sa kilig yung estudyante. Ito na nga si David Licauco na nagnakaw ng pagkain sa mga sundalong Hapon, pero cute pa din. Kahit medyo marungis. At ito naman, BTS for Barbie Fortesa, Adelina. So yun na nga, in spy mode na naman si Barbie Fortesa dyan. At ito ang post ni Aiden Veneracion. So nirepost nga ni Mir, miss you Mario Marie, see you sa party, haha. At yan ang mga moments ni Aidan Veneracion. Ayan nga yung pababa siya dun sa Fort Santiago. Ayan yung makeup niya. At saka si Mir sa likod. At saka si Angge. Ayan yung tinorture siya. So medyo nalito nga pala ako. Come to think about it. Hindi ako sure kung patay na siya dun sa dun sa mga bagong series ngayon sa Netflix, no? So I'm not really sure. Kasi umiwalay na si Alden sa grupo nila So, yun na nga. Hindi natin alam kung patay na si Aidan or buhay pa ba siya dun sa mga susunod na series or episodes rather ng Pulang Araw. At ito nga sa Port Santiago pa rin. Ayan na nga si Mir. Ayan. At nakita ko na ito ng personal. Unfortunately, hindi ako nakapag-picture sa kanya kasi naka-costume siya tsaka may dugo-dugo sa mukha. Ganon. So, parang nung mga panahon na yan ay bawal pa silang picturean. At yun. Si Angge, si Aiden. At yan. Si Rayu. At yan. So, ayan, si Aiden. Ayan. So, more videos nga. At next naman kung anong abangan natin sa huling 6 weeks ng Pulang Araw. Let's watch this. Sige, mga demonyo. Tawanan lang kayo. Mamaya, mga alaala na lang kayo. 助けてくれ。お前の死にたくない。
Mas mamatamisin ko namatay kaysa sabihin ng totoo. Ayun na nga guys, so from what we saw, ang patay na ay si Marcel. Tapos si Akio, hindi ko alam kung tutulungan siya ni Adelina, pero pinakita na kanina yung binaril siya. At next, ito nga yung pinag-uusapan ngayon sa Twitter. So, tweet ni PhilHealth. Akalaan mo yun, hindi ka pala bayad CEO, makaganyan naman kayong magjowa. Kala mo naman talaga, haha, hindi talaga magiging madali kung magbo-burn ka ng beer bridge lalo na sa negosyo. Accountability plays big role at ang ups and downs hindi talaga maiwasan, especially sa simula, pero lumaban ka ng patas. If you're going to build wealth sa mga negosyante, bear in mind that they do business. Hindi ubra dyan ang eme-eme lang. Ang unwritten rule is, what will I benefit from you kung may tumutulong sa'yo? Without asking anything in return, swerte mo na. Sobrang importante na relasyon sa business. It can make or break you. So, true nga naman yan. Kung mag-anniversary ka lang naman, dapat magbayad ka na, diba? Kasi nag-tweet nga si Engineer Angel Santos, sabi niya, 3 out of 3 artista who started their business na naging client ng marketing company ko is either did not pay me right or did not pay me at all. Sinamahan pa nila ng paninirang puri just because I have to ask for what is due. Better work with established companies or organizations na lang pala. Well, kung ganito rin lang na may utang pala si Jack sa kanya, ba't di madinanda naman to si Engineer Angel Santos, no? Ba't maparinig siya? Last na si Jack nagpapatapos lang daw naman ng ng bahay niya ngayon, di ba? Pinapadecorate pa nga. At next ay post ng cute na si James Licauco sa Japan. Ayan na nga, sabi niya, a dear bit my ass. Ayan na, the very cute and handsome Mr. James Licauco. At dahil nga wala siyang taga-photographer, ay kasansan niya na lang nilalagay yung kanyang cellphone para makukuha ng magandang view. Ayan. Very cute pa rin. At yun na nga yung reindeer na kumagat sa puwit niya. Wala na nga, wala na. Ay naku James, nasa Japan ka kasi, dapat hapon yung ginamit mo doon sa reindeer, hindi Tagalog. Hindi ko naintindihan. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!